gracious and powerful, Lord God. We want to see your beauty, Lord God. We want to see your beauty in this place, in all the four corners of this church. And we will praise and worship you all throughout us. In Jesus' mighty name we pray, we say, Amen, church.
oh God. Your grace has given us a life, Lord God. Your grace, oh God. Grace, what have you done? You burned it for me on the cross. Accused in absence of wrong, but sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul live. To be alive, to be all I had, just to know Jesus, there's no one besides. Forever the hope in my heart. Where is your sting? Your power set us my sin. The cross has taught me to live. Mercy, my heart now sees. It's trouble shadow. Know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul lives. Oh, to be alive, to give all I had, just to know Jesus, there's no one besides. Forever the hope in my heart. Oh, to be alive, to give all I had, just to know Jesus, there's no one besides. Forever the hope in my heart. Because of you, Jesus is all. Because of you, Jesus is all. Because of your love, now my soul lives. And it's all. Because of you, Jesus, it's all. Because of you, Jesus, it's all. Because of your love, now my soul lives. To be like you, to give all I have, just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, to give all I have, just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Yeah.
without you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and I have known His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and I have known His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and I have known His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbears to shine, but God to call me near below will be forever mine. Sing this, church. Will be forever. Oh, sing. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free.
This song was written, composed way back 1700s. Can you imagine how long it is for that song written by Sir John Newton, and it was transferred all around until dumating naninig sa simbahan na ito at kantahin natin. The song says grace, but not just grace, but amazing grace. Church, we will sing the traditional way. How they gonna sing this song? Sing with us if you know. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I found. Was blind, but now I see. Let's sing that again, Amazing Grace. You just church, sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Sing praise God. Praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise Yes, oh Lord, we praise you, we love you, and we will continue, oh God, to give our highest offering of praise to you. So this song was inspired by a slave ship during that time, 17th century.
habang sila ay nagsasagwan itong mga, because of discrimination to, it was a Negro inspiration song, no? Habang sila nagsasagwan, inaham nila yung melody up to the point na nabuo yung lyrics, because they're longing to yung freedom, they're longing na yun nga, yung slavery ay matapos. But nakita ni John Newton na it's more than the slavery of human ang nagpapahirap sa kanila, but the slavery na ang gumagawa yung mga unseen forces in the spiritual world. We need to understand, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, pumapasok po tayo sa spiritual battle. And the Lord wants us to be free. Only by His grace, makikita natin yung kalayaan na ito. Ama naming Diyos na mapagpal at mapagmahal, Lord, lumalapit kami sa iyo na may paghanga sa iyong kamanghamanghang biyaya. Isang regalo, kaloob, na walang kapantay na ibinibigay at patuloy mong ibinubuo sa bawat anak mo ng walang kapalit. Lord, hinanap mo kami ng panahon kami naliligaw. Ginabayan mo kami, Panginoon, pabalik sa liwanag nung kami nasa kadiliman, at patuloy na inibig, binuhat, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Amazing Father, Lord, we come into your presence, O Lord, with a grateful heart, with a humble heart, O God, knowing sa mga nagdaang panahon, Lord, we neglect you. We neglect your word. We neglect your amazing grace. Lord, teach us na muling bumalik sa iyong paanan doon sa krus, O God, na makita namin ang iyo lamang biyaya at habag ang makapagbibigay sa amin, O Lord, doon sa kalayaan na gusto mo sa bawat anak mo na nagmamahal sa iyo. Lord, inaalala ng Panginoon ang mga kapatid namin, O God, na patuloy na nasa mga banig ng karamdaman. Anumang karamdaman ito, Panginoon, Lord, let your healing, mercy, and grace be upon them even now. Maraming salamat, O Lord, sa mga challenges, sa mga pagsubok, dahil doon nakita namin, Panginoon, it's all about you. You are more than enough for us, O God. You are more than enough. Maraming salamat sa mga breakthroughs. Maraming salamat sa mga victories. Lord, maibalik namin nawa ang lahat ng glory na ito sa iyo. Ikaw naman talaga, God, ang may dahilan kung bakit kami patuloy na nagtatagumpay. Lord, maraming salamat sa relationship that we have in you and with one another. Sa kabila ng lahat, O Lord, patuloy, Panginoon, ipaglalaban namin ang aming mga relasyon sa isa't isa. Lord, sa taong ito, maharap kami sa iyo, Panginoon, ng may malaking pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala na ikaw aming Diyos ang patuloy na sasama sa amin. This world of uncertainties, this world full of darkness, sometimes, Lord, parang hopeless, but still, O God, we will continue to abide in you and abide in your words, because in your presence, O Lord, there is fullness of joy. There is contentment and satisfaction, O God. Kaya makita mo ang bawat anak mo, Panginoon, nasa presensya mo, O God. Huwag mo kaming ilalayo, O God. Huwag mo kaming lalagpasan. Maraming salamat, O Lord, sa victory ng cross. Maraming salamat, O Lord, for your amazing grace. Holy Spirit, continue to empower us, to anoint us with your love, with your mercy, and with your grace.
Maraming salamat po, aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ito ay aming tinataas sa iyong matamis na pangalan. Wala nang ibang pangalan sa sinong nanalangin, kundi ikaw lamang aming Panginoong Hesus. Mula ngayon at magpakailan pa man. Amen and amen. Pwede po tayo maupo? Okay. Anong date ngayon? Bukas? 6, we will start our 21 days of empowerment. 21 days of prayer and fasting. No? Napakalaga po nito for so long, ginagawa natin to. But this time, we will depend on the power of the Holy Spirit kasi nga po, we need the empowerment of the Holy Spirit. Okay? At marami tayong mga plans, marami tayong mga goals, but only the God can bring us doon sa mga goals and plans na iyon sa ating mga buhay. Okay, so bakit mahalaga po ito? Kasi nga po, this time, makikinig tayo sa Holy Spirit. For so long, we always ask the Lord no, sa mga things na gusto natin, mga desires natin, wala naman pong masama doon, okay po yun. But this time, we want you, every one of us, to listen no, sa leading ng banal na Espiritu. Kaya nga po, for 21 days, may post sa ating mga social media, ang ating media team para po sa ating devotional everyday. Meron po tayong devotional everyday at doon po tayo magfo-focus para sa ating mga personal prayers. Doon sa ating pong devotional materials, kasama po doon yung title, no? Yung theme for the week, yung passage, yung scripture, kasama rin po yung focus verse na kung saan doon tayo magfo-focus sa ating devotion, yung meditation, the empowering truths, and a power truth, and our prayer. Kaya nga po, sa mga may access at medyo kayang mag-access doon sa ating technology, so meron tayong soft copy at sa mga hindi po, ngayon nagpiprint at mamimigay mamaya ng ating mga ganitong manual. So, iniimbitahan po kayo, ito church-wide at hindi lang po tayo, marami pong mga kapatid natin no, sa iba-ibang churches na meron din po silang prayer and fasting every January. So, ang lahat ng mga tunay nagmamahal sa Diyos ay talagang tumatawag sa Diyos, nananampalataya at nagtitiwala na ang Diyos ang magpaplano ng lahat para sa atin. I-alay natin yung plano natin sa Kanya, pero yun nga po, ang success no, ng bawat plano ay nakasalalay sa ating Panginoong Diyos. At yun nga po, marami tayong dito as per inyong mga leaders and pastors sa aming mga planning, marami po tayong gagawin, matrabaho itong taon na ito. No? Kaya lang, hindi namin kakayanin pag hindi po tayo magsasama-sama. Every one of us, kung saan ka nilagay ni Lord, kung nasaan yung paa mo, ando doon yung iyong mission field. Kaya sabi mo sa katabi mo, umanda ka. Gagamitin ka ni Lord. Sabi mo, dali. No? Gagamitin ka ni Lord. Lahat tayo. Kung nasa campus ka man, nasa business ka, nasa marketplace ka, nasa community ka, lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon Diyos. It's all about, lahat po talaga ay nakafocus ngayon no, sa Great Commission. That every one of us will be a disciple who will equip disciples that will make disciples of Jesus. So, inimbitahan ko kayo, please join us for 21 days. It's up to you kung mag-fast kayo ng 1 meal a day o 2 meals a day at kung kakayanin nyo 21 days. Kaya ba? Pero I challenge you, 3 days. No? Kami mga pastor nyo, nagti-3 days full fast kami. Bakit? Kailangan nating lumuhod sa Lord. Kailangan. No, bakit tayo nagpa-fasting? Kasi sinasabi natin sa Panginoon, Lord, mas mahalaga yung presence mo kaysa ilalagay ko sa aking appetite o yung appetite ko, mas mahalaga. No? But yun nga, hindi pa pwede ito gawin ng mga may medical condition.
No? So, kung hindi kayo pwedeng mag-skip ng meal, siguro mag-skip na lang kayo ng inyong mga ginagawa everyday na gustong-gusto nyo for 21 days, baka pwedeng isang tabi nyo muna and have time to pray talaga. Kasi yun nga po, ang napapansin ko, marami ang nagfa-fast, pero hindi yata nagagamit yung time para mag-pray. No? Hindi nga magla-lunch o magbe-breakfast o magdi-dinner pero nakakalimutan yata mag-pray. So gagamitin natin yung time na yon, yung meal time natin to really have a encounter with Jesus, no? At yun nga po, meron tayong materials, meron tayong guide para nung sa ganun ay sa mga small group pwede itong pag-usapan pa nagkita-kita. Okay? At yun nga po, meron ding iba hindi talaga magla-lunch, no? Magpe-pray sila, hindi sila magla-lunch. Kaya lang pagdating ng snack, yun, kumain ng kanin at ulam. So parang dinelay lang yung lunch, no? Pag sinabi natin skip talaga, we need skip para raw kung tayo nag-snack ng 3 p.m., okay din yun. Meron kang coffee, meron kang konting bread, pastries, okay. But talagang dito, this time, sabi natin, Lord, kaya kong isang tabi yung aking pagkagutom kasi ikaw ang tinitibok ng puso ko. Kasi ikaw ang gusto kong marinig, ikaw talaga Panginoon ang dahilan bakit ako nagfa-fast. So yun lang po mga kapatid at yun nga po, join us on the 26th, January 26, the culmination of ating prayer and fasting, magkakaroon po tayo ng Anointing Sunday. No? Anointing Sunday. Bakit anointing? The Lord will empower us, every one of us, kasi nga as we go and make disciples, hindi po madali. Okay? We need the empowerment of the Holy Spirit. Kaya on the 26th, we will have a worship through music and anointing service last Sunday of January. So, yun lang po para sa ating 21 days of empowerment. Yun. So, ready na po bang lahat mag-fasting? So, bago po tayo mag-fasting, no? So, tayo kakain at iinom, no? So, dadako po tayo sa ating communion. Naitatanong niyo po ba ito sa sarili natin kung ano po ba ang communion? Bakit po ba natin ginagawa ang isang communion? So, communion po is also known as the Lord's Supper. It's a practice rooted in the teaching of Jesus and the early church. It serves several important purposes. Number one po dyan is yung remembrance of Christ's sacrifice. So, communion is a way to remember Jesus' death on the cross, where He gave His body and shed His blood for the forgiveness of sins. Jesus instructed His followers to partake in communion as a way to remember His sacrifice and a new covenant it established. So makikita po natin yan sa Luke 22 verse 19 and 20. So, eto po sa Tagalog, no? Pagkatapos kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo, mabubuhos ng dahil sa inyo. So ang pangalawa po ay yung ating spiritual nourishment, no? Spiritual nourishment, communion is a way for believers to receive spiritual nourishment and grace. Just as food sustains our physical bodies, communion helps sustain and strengthen our faith by reminding us of God's presence and the life we have in Christ. So ganun din po ang ating espiritu kailangan pakainin ng pagkaing espiritual upang mabuhay ang ating
ang ating tanging pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. So makikita po ito sa Matthew chapter 4 verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ang pangatlo po is yung unity with Christ and the church. Partaking in communion is a way to experience fellowship with Christ and with fellow believers. It symbolizes the unity of the body of Christ, the church, who are bound together by His sacrifice and love. So makikita naman po natin yan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16 to 17. Sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-alaala sa kamatayan ni Kristo, may iniinom tayo na ating pinasasalamatan sa Diyos at may tinapay din tayong hinahati-hati at kinakain. Hindi ba't pakikibahagi ito sa dugo at katawan ni Kristo? Kaya nga isang katawan lang tayo. Kahit maraming bahagi, dahil isang tinapay lang ang ating isang tinapay lang ang ating pinagsasaluhan. So, doon po malinaw, no? So, kailangan natin ng unity sa every time na nagpa-partake tayo ng communion. So, dapat isang puso po natin, no? Isang puso natin para kay Lord. So, hindi ako nandito dahil kay Pastor June. Hindi ako nandito dahil kay Pastor Arnold. Hindi ako nandito dahil in-invite ako ng asawa ko. Hindi ako nandito dahil sa inyo. Nandito ako para kay Lord. So, lahat tayo dapat iisa ang puso para kay Lord. So, yun po. As we proceed po sa ating communion, let us remember the great sacrifice Jesus made for us in His body and blood. We find forgiveness, hope, and renewal. Communion is not just a ritual, so it is a reminder of God's love and faithfulness. As we partake, may we reflect on His grace, give thanks for His mercy, and commit ourselves to walk in His ways. Let this moment be a time of spiritual nourishment, strengthening our hearts and souls as we live out the love and truth of our Christ in our world. So, let us all pray po. And server, pwede po ba tayong dito po sa unahan? So, bigyan ko po kayo ng time para mag-reflect. At after pong mag-pray, kung tapos na po kayong mag-pray, pwede na po kayong kumuha ng ating bread at juice. Yung mga tapos na pong mag-pray, pwede na pong kumuha.
Muli po, ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na siyang naghirap po dun sa Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Alalahanin po natin siya habang kinakain po natin ang tinapay na ito. At gayon din po naman, nung gabing iyon, dumampot ang ating Panginoong Hesus ng saro upang inumin. Sumasagi-sagi po ito bilang dugo ng ating Panginoon na siyang luminis sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat Kuya Mike sa very good leading sa ating Lord's Supper. Excited ako. Talagang lumalabas na maraming candidates para later on siyang maging preacher natin. Okay, so bago ako magpatuloy ay meron akong gustong i-announce tungkol sa isa sa mga estudyante na sinusuportahan ng church sa Bacoor sa pag-aaral sa PBS College of Bible. So tinatawagan ko si Brother Marvin pala. Marvin Rabara. Siya po ay worship leader sa Bacoor. Pero dito po ay pinili niya ay hindi maging ma-involve sa worship kasi siya po ay nag-aaral ng education sa PBS College of Bible kaya gusto niyang ma-expose sa sa pag-handle ng mga bata. So si Brother Darwin, congratulations. Marvin pala. Sorry. Si Darwin lagi nasa isip ko eh. So si Brother Marvin ay makakasama natin, magkikatulong ni Sister Bing Heli sa Sunday School. At sabi niya sa akin, tutulungan niya sa preparation ng mga lesson plans, yung mga teachers natin. So natutuwa ako sa... At willing din naman siya maging bahagi ng worship team kung kailangan nila ng tulong. Dahil siya po ay musician din. May music subjects ka rin, di ba? So siya po, ang major mo pa rin ay music, tama? Okay, so welcome po natin siya and naniniwala ako. Kasi we'll be here for 2 years hanggang makagraduate siya, tama? 2 years, pa? 1.5 years. Kasi yung ating isang tinrain dati ay pumayag na sa Bacoor na lang. Pero ngayon ay iba yung sistema. So kailangan lumipat siya sa ibang church. Pero isang church pa rin to eh. But let's help him dahil importante na ma-expose siya sa tamang environment at sa tamang pamamaraan din ng pagtuturo. So, God bless you. Okay, so, Brother Marby. Okay, so bagong taon, Happy New Year. Batiin niyo muna uli yung mga katabi niyo ng maligaya, masagana, prosperous New Year. Okay? So, salamat at lahat ay intact pa rin. Wala nang masyadong paputok pero pailaw ay napakarami. Ito ko yung isang post ng isang Amerikano. Sabi niya, nag-compare siya ng New Year in the USA and New Year in the Philippines. Sabi niya, only in the Philippines. Di ba? And the happiest time of the year ay yung natapos natin. So, time flies. At alam ko mayroon tayong bagong pakikinggan, pag-uusapan.
Kaya ang ating message ngayong buwan ng Enero ay ang topic natin ay Grace and Liberty or biyaya at kalayaan o kagandahang loob at kalayaan. This is something na kung minsan ay nako-confuse tayo, naguguluhan tayo dahil the grace of God is willing to tolerate our failures, our missing the mark or our sins. And sometimes we use grace an excuse for, let's say, doing the things that we used to do at living the life that we used to live. So dahil malaya na raw tayo, hindi na binibilang. Kung naintindihan natin mabuti yung justification, ibig sabihin ay pinawalang sala ka na, pwede nating abusuhin talaga yung biyaya ng Diyos. Kasi kapag pinawalang sala ka, yung kasalanan mo noon, yung kasalanan na nagagawa mo ngayon at kasalanang mangyayari pa dahil mahina ka, yun ay charge na sa ating Panginoon. That's the meaning of justification. Sabi niya, just as if you never sin. Justification. But God is working in us para hindi lang tayo maging justified. Ang pinaka-importante tayo ay maging sanctified. What is sanctified? Tayo tinalaga, inihiwalay sa iba para maglingkod sa Panginoon. So, our grace and liberty ay ang God's grace and liberty ay paraan para tayo ay pagiging banal ng Panginoon. So, yan ang pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. So, tayong lahat, pakinggan muna natin ang ating reference text ngayong umaga sa Romans chapter 14, 1 to 12. At gagamitin ko yung ating paboritong version, yung Pinoy version. Pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Patapos na siya sa kanyang aklat sa mga taga-Roma, kaya napaka-importante na yung kanyang ngayong ibinibigay ay practical na. Yung theological na hinandle niya, chapters 1 to 11, ay tapos na. Kaya nga yung chapter 12 and the rest of the chapters ay tungkol na sa practical application ng theological understanding natin sa ating pananampalataya. So sa Pinoy version, nakasulat naman dito sa ating NIV, pero ito ang gusto kong pakinggan natin. Tanggapin ninyo ang mahina sa faith nila. Pero huwag kayong makipag-debate sa kanila tungkol sa mga personal na opinion. Yung iba, okay lang sa kanilang kumain ng kahit ano, pero yung mga mahina ang faith, gulay lang ang kinakain. Okay? Yung mga kumakain ng kahit ano, huwag niyong tingnan na mas mababa yung mga kumakain lang ng gulay. Huwag din namang i-judge ng mga kumakain ng gulay, yung mga kumakain ng kahit ano, kasi pareho silang tinanggap ng Diyos. Sino ka para i-judge ang tauhan ng iba? Yung amo lang nila ang magsasabi kung okay sila o hindi. Magtatagumpay sila kasi tutulungan sila ng Panginoon. Verse 5, iniisip ng ibang tao na mas importante ang isang araw kaysa sa ibang araw. Sa iba naman, pare-pareho ang lahat ng araw. Kailangan nating mag-decide talaga. Yung nagpapahalaga sa isang araw, ginagawa nila yon para i-honor ang Panginoon. Yung mga kumakain naman ng kahit ano, ginagawa din nila yon para i-honor ang Panginoon at nagpapasalamat sila sa Diyos. Yung mga umiwas na kumain ng ibang pagkain, ginagawa nila yon para i-honor ang Panginoon at nagpapasalamat din sila sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang at hindi rin tayo namamatay para sa sarili lang. Kung nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung mamatay naman tayo, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man o mamatay, pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Dahil dito namatay si Christ at nabuhay muli para maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Kung gulay ang kinakain mo, bakit mo dinajudge ang iba? Kung kumakain ka naman ng kahit ano, bakit mo minamaliit naman ang ibang Christians?
lahat tayo ay tatayo sa harap ng Diyos para i-judge niya. Nakasulat sa Scripture, dahil buhay ako, sabi ng Panginoon, lulud sa harap ko ang lahat at pupurihin ng lahat ng tao ang Diyos. Kaya nga mananagot sa Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya nga mananagot sa Diyos ang bawat isa sa atin. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang salita. Pwede po tayong maupo. May the meditation of our lips and the thoughts that come out before the glory of God and for the change in life of bawat isa sa atin. So, grace and liberty. Biyaya at kalayaan. So, ang ating theme verse for this year ay yung ating binasa sa verses 7 to 8. For we don't live for ourselves or die for ourselves. If we live, it's to honor the Lord. And if we die, it's to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Honor the Lord. Honor the Lord. Belong to the Lord. Yan ang ating alalahanin ngayong buong buwan. Ano ba ang ating objective ng ating mga pag-uusapan? The goal of our conversations for January is to emphasize that God's grace covers all sins but is not a license to continue to live in sin. So, gusto nating ipagdiinan na ang biyaya ng Diyos ay tumatakip at sabi natin, sinasakop ang lahat ng ating kasalanan, pero ito'y hindi, sabi natin, lisensya o permisyo sa bawat isa sa atin magpatuloy sa kasalanan. So malaya na tayo. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, tayo ay binago ng Panginoon. Siya na ang nabubuhay sa bawat isa sa atin. So, yan ang ating tatandaan. But, may tanong ako na gustong ibahagi sa inyo. What do you think prevents some pre-believers to surrender their life to Christ? Bakit? Sa dami ng pagsisikap natin para dalhin ang mga kaibigan, mga kamag-anak, kaklase, kaopisina at iba pa para isuko ang buhay nila sa Panginoon ay kuminsan ay hindi natin nakikita na nangyayari yon. So yan ang ating pag-usapan ngayong umaga. Meron akong naalala na siguro narinig niyo ang pangalan niya. Ang pangalan niya is Mahatma Gandhi. Di ba? Isang Indian. Sabi niya ay ang kanyang advokasya ay secure ang change, magkaroon ng tigil sa corruption. At napakarami rin niyang mga gagandang sinabi. Pero ang isa sa pinakamabigat na sinabi niya, pinag-aralan niya yung buhay ni Christ. Kaya sabi niya, I like your Christ, but not your Christianity. Sabi niya, gusto ko yung Kristo niyo, yung tagapagligtas, yung Mesiyak, yung Messiah, yung anointed one. Pero ayaw ko ng inyong pinaniniwalaan. Ayaw kong sumunod sa kanya. I don't like your Christianity. Why? Sabi ni Dr. J.H. Holmes ng Swarthmore College of Philosophy, sabi niya, he explained that Gandhi believed in Christ's teachings, but he didn't like the way Christians live. Okay? So, meron pa siyang isadagdag na parallel dito. Sabi niya, I'd be a Christian if it were not for the Christians. Magiging Kristiyano sana ako, pero dahil sa mga Kristiyano, ayoko na maging Christians. It's too bad. It's really bad. So, at anong nangyari? Bakit? One of the reasons, di ba? Kasi sometimes we misinterpret unity with uniformity. Kahit sila, yun ang failure ko minsan. Tayo mismo dito, it's also our failure.
para sa atin, ang pagkakaisa ay pagkakapare-pareho. Uniform, di ba? Pag uniform, kung anong kulay ng damit ko, yun ang kulay ng damit mo. Kung anong style ng damit ko, yun ang style ng damit mo. That's uniform. Katulad na pinag-aralan natin last Sunday, di ba? Bakit ba kompleto ang uniform ng isang sundalo? Bakit meron siyang mga gadgets na sama-sama? Pag hindi kompleto, hindi kompleto. It's because to identify him from the rest of the crowd. That's the main purpose. Nakakatuwa nga sa atin paligid ngayon, kahit na mga construction worker, mga nagtatrabaho sa daan, at iba pa, katulad na rin tayo ng mga Hapon. We always wear uniforms. Ang totoo, maganda pagka uniform kasi hindi nila halata na araw-araw yun na suot mo. Di ba? Malalaman lang nila pag lumapit kayo sa iyo dahil maamoy niya ang amoy mo. Di ba? Pero it's the same. Kaya nga sa fasting, huwag niyong kalilimutan, huwag niyong isama yung hindi paliligo. Okay? Okay, titipid ng tubig, so may prayer and fasting. Hindi maliligo for 21 days. Pwede naman yun. Pwede naman. Okay, so uniformity and unity are not the same. Sa John chapter 17, sabi ni Jesus Christ sa kanyang prayer, na binasa ko kanina sa aming the devotion bago tayo magsimula, sabi niya, one of the things that He desire and one of the things that He requests from the Father, sabi niya, that they be one just like you and me are one. Diba? Yun ang sabi sa John 17:22-23. So Paul also mentioned this in what we are reading today, na tayo dapat magkaisa. Iisa ang damdamin, but it's not about uniformity. Unity leads to what we call peace and harmony. Kaya na pag-usapan na rin natin, harmony, a-acceptin natin ang pagkakaiba ng bawat isa, pero ating sisikapin na yung pagkakaiba ay magsama-sama para ang isang layunin ay makamtan. So, ating topic nga, honor individual preferences. At gusto kong ating himayin itong mga verses na ating reference ngayon. Okay? Ang nakakatuwa na nangyari noong panahon na yon ay halos nangyayari pa ngayon. So, tulad nakikita natin yan, ano bang issue na binasa-binasa natin? Dalawang bagay lang. Diet and days. Yun ang pinaggagawa nila ng kaguluhan. Yung pagkain at saka yung mga araw nila. Very significant ito para sa kanila. Kasi ang isa pang pagkakaiba sa issue na ano ba yung groups na covered pakibante ng sulat na ito. There are two groups, the Jews, ang mga Hudyo at saka mga Hentil. So makikita natin dito yung mga Hudyo at mga Hentil nagkasama sa isang simbahan pero meron silang mga unique na katangian. Balikan natin yung diet, yung meals. Ang meals ng mga Hudyo, kahit sa panahon nito, ang tawag nila ay kosher. Sa mga Muslim, halal. So yung Orthodox Jew, talagang kosher ang kinakain. Ano yung kinakain nila? Bawal siyempre yung baboy. Bawal ang lahat ng pagkain ng lamang dagat na walang kaliskis. Pagka binasa niyo ang Leviticus, di ba? Bawal yung mga may aligi. Hindi nila kinakain yan. Paborito natin yan, di ba? Kaya naha-high blood tayo eh. Di ba? Mga alamang. Hindi nila kinakain. So yung mga Hentil, kumakain sila ng baboy. Sabi nga dito sa ating binasa, na maulitin na mamaya, kahit ano kinakain nila. Kahit sa China nga, sabi nila, lahat ng kumikilos at buhay, kain yan. Ingat kayo, dahil baka ang inyong adobong ipis ang inyong kinakain. Basta gumagalaw, unggoy, ipis,
daga, kinakain. Okay? So bakit sa kanila masyadong bagay ito? Bakit malaking bagay sa kanila yung pagkain? 'Di ba? Ang issue lang natin, pagka tayo kumain, 'di ba, kalimitan sino magbabayad? 'Di ba? Pero sa kanila malaking bagay. Why? Because merong ang mga hentil katulad related sa kanilang pagtingin sa araw, yung pagkain. Okay? Anong ibig sabihin? Ang mga pagkain, dahil meron silang significant, meron silang tinatawag na love feast, na kinopya rin ng mga napag-usapan natin last week, di ba? Yung tawag nating mga festival nila na inuman sila in the honor of God Bacchus, right? God of wine. So, bawat aspeto ng buhay nila, merong isang Diyos na may hawak. And then, those days na ginagamit nila, yung kanilang pagkain, normally, bago nila kainin, ay i-offer nila sa Diyosan na naka-assign sa araw na yon. Kahit nga yung mga pangalan yung Greek at saka Romans, di ba? Yung mga pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ginamit natin sa pangalan ng mga buwan. Katulad ng January. Ito ay kay Jano. Hindi ko matandaan kung ito ay God ng tubig or whatever. Diba? Yung mga nag-horoscope pa ngayon, alam siguro yan. Diba? So, may kaugnayan yung araw at pagkain. Kaya sila nagkakagulo. Para sa mga Hudyo, hindi paggalang na sila'y merong makikita na pagkain ng hindi nila kinakain kasama noong mga Christian na Romans. Okay? Kaya nga yung dinangyari doon sa 400 years where there is one event, sabi niya, si Antiochus Epiphanes ay nag-offer ng baboy sa loob ng templo ni Herod bago ito na-destroy noong 70 AD. Dito nagsimula yung malaking revolusyon ng pinangunahan na Judas Maccabeus. Diba? Yun yung 400 years na hindi natin nababasa sa Bible. Na-restore ang proper worship, pero bago nangyari yon ay merong abomination na nangyari sa mismong templo ng Panginoon. So, sa Roma, ito yung pinagkakaguluhan nila. Sa Corinto, ganito rin sa Ephesus. Kung babasahin natin yung Corinth, pinag-aralan last year, di ba? Pinag-uusapan pa rin yung tungkol sa pagkain. Ngayon, ang tanong, ano ba talaga ang tama? Kasi tayo may naririnig din, bawal kumain ng tinuguan. Di ba? Sabi ay sa Leviticus. Di ba? Alam ko sa dito, marami dito, paborito, dinaguan at puto. Tama? Sa ano ba ito? Sa restaurant sa Alabang, anong pangalan nun? Kanin Club, di ba? Tuwan-tuwa si Brother Perch, dinala namin doon. Kumain ng dinuguan at puto. Crispy dinuguan. So, lechon at saka dugo pinagsama. Grabe, matitisod ka talaga, di ba? So, gusto kong makita natin na may hindi nagbago. Pero hindi na ngayon tungkol sa pagkain lamang ang nagiging dahilan ng ating kung minsan hadlang kung bakit nahihirapan ng iba na embrace at surrender ang buhay nila sa Panginoon. So let's go to the verses. Sabi dito, ang payo ni Apostol Pablo, sabi niya, accept other believers who are weak in faith and don't argue with them about what they think is right or wrong. Sino ba yung weak in faith? Ang tanong.
Yung mahina sa pananampalataya, yung hindi matanggap na ang pagkain ng anumang dapat kainin ng tao ay open na. Yung weak in faith. Para sa kanila, kapag ikaw ay kumain ng mga bagay na pinagbabawal ng Jewish ceremonial or dietary law, you are committing sin. Diba? Yun yung kanilang iniisip. Yun ang ibig sabihin ng dalawa kasi. Weak in faith and strong in faith. Ano naman ang problema noong matibay ang pananampalataya? They look down, minamaliit nila yung hindi makakain ng kinakain nitong weak in faith. Baligtad, ano? Di ba? Yung sino yung weak in faith, siya pa yung open sa lahat. Kaya lahat ng narito, weak in faith, kasi kumakain ng kahit ano, di ba? Which is good. Mabuti yung mahina sa pananampalataya para maturuan ka pa. So the problem is not about the meal. The problem is about looking down on others because they do not accept the same belief as you believe. Yun na talagang problema. Hindi yung tungkol sa kinakain, hindi rin tungkol sa araw na ino-observe. Di ba? So, ang sabi ni Apostol Pablo dito, ginamit siya ng word na diakrisis. Or sa verb is diakrino. Ibig sabihin noon, hinahatulan mo. Hindi ka totoong ligtas dahil kumakain ka ng dinuguan at puto. Okay? May kasama pang 4 kantos. Alright? Kahapon natawa ako doon sa isang nakita ko sa YouTube. YouTube na naman. Unti lang naman. Kasi sa Reels pala, naghahanda raw siya ng bilog-bilog. New Year. So bumili siya ng 12 bilog. Alam niyo kung ano yun, di ba? Guro. Ano? Ano? Yung isa, ang dala ay ano taglon, yung suha at saka nyog. Yung isa, bilog. Ha? Ano? Okay. So, makita natin. Okay? So, dahil doon, nagkakaroon ng separation. Pero sa Corinto, di ba sabi natin, it's not about food and drinks. It is about caring for each other and for the mission of Christ. So ituloy natin sa 3 and 4. Sabi doon, those who feel free to eat anything must not look down on those who don't. And those who don't eat certain foods must not condemn who do. For God has accepted them. Tinanggap sila ng Panginoon na kumakain ng ganong pagkain dahil hindi nga siya about food and drink, so tanggapin mo rin. Pero kung ikaw ay nahihirapan talaga at hindi mo matanggap, huwag mong dahilan para ikaw ay humiwalay sa Kanya. Tanggapin mo na yun ang gusto niya at ikaw ay iba ang gusto because it is not related to what you call essentials sa pananampalataya. Mamaya isa-summarize natin ito. So, the church in Rome ay nagka-problema. So, serving the Lord. If you can serve the Lord, eating any kind of food and drinking what is proper, but that should not be a reason why you should condemn the other person. Kasi ang kanyang philosophical hypothetical question dito ay, who are you to condemn someone else's servant? Sino ka ba para hatulan siya samantalang siya ay naglilingkod at pareho kayo ng pinaglilingkuran? Kaya kung ang magsasabi, kung mali o tama siya, hindi ikaw, kundi yung pinaglilingkuran mo. But do not overextend that. Kasi mangyayari kasi kuminsan para maging relative o depende sa tumitingin ang katotohanan. Hindi yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Merong absolutes na sinabi ang Panginoon tungkol sa salvation, may absolutes tungkol sa fruit of the Holy Spirit. Yun ang hahanapin mo sa Kanya. Di ba? Yan ang sinasabi niya dito. Kung ang fruit of the Holy Spirit,
Alam natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Tama siya, no? Nakikita mo sa kanya, kahit ang kinakain niya, iba sa kinakain mo, praise the Lord. Di ba? Kasi bayawak, daga. Di ba? Sa amin, ang sayang manghuli ng bayawak, hindi ko makalimutan, yung maliit pa ko. Buong baryo, mayroong isang bayawak na napakaliit lamang, umakyat sa nyog. Takbuhan lahat, hinabol. Mahigit na 30 katao, hindi rin nahuli yung bayawak. Muntik pang nahulog yung umakyat din, hinusundan yung bayawak. Dahil nung pababa na yung bayawak, dadaanan siya, umilag, muntik nang nahulog. Okay? Masarap kasi, parang lasang manok. Kasi manok ang kinakain noon eh. Alright? So, it's not about food, it's about character. Tandaan natin yon. Di ba? Kasi, di ba? Ang sarap kasi ng kwan, di ba? Loming Batangas. Di ba? Loming Batangas, punong-puno. May manok, may baboy, may... Ano yung nakalagay doon natin, kuya? Sa Quatogs, ha? Quatogs. May lumpia. Okay, so... It can be eaten. It's safe to eat if you do not have high levels of uric acid and cholesterol. Amen? Di ba? Yun ang importante. Yun ang pag-uusapang kalusugan. So, tuloy natin 5 and 6. Okay? One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Kasi ganito yan. Anong pagkakaiba? Pag Sabbath day, ang mga, Shabbat or whatever, Shabuat, ang mga Hudyo ay wala talagang ginagawa. The whole day, wala silang gagawin. Kaya yung mga ibang mga employer na ang Hudyo, ang kanilang worker, nagkakaroon ng problema. Yung katulad din natin, di ba? Meron tayo, maganda yung, sabi niya, basta kung ano mang gagawin kong trabaho, hindi ako papayag na ang day off ko ay hindi linggo. Kaya merong ayaw magtrabaho, dahil hindi makakuha ng trabaho na ang day off niya ay linggo. Well and good. Kaya lang, sa hirap ng buhay ngayon, ang lahat na ng maraming employment ay laging 7 days work. Di ba? Call center, BPO, semiconductor, electronics, 7 days a week ang operation niya, 24/7. Eh yun lang ang available na trabaho. So, kumisan, hindi na magtrabaho. Sa PAL na lang nagtatrabaho, di ba? Ano yung PAL? Kagaling niya, ha? Maasa na lang. So, ito yung dahilan. Kasi bawat araw sa kanila, merong mga, they are fully convinced. Sabi dito, wag kayong, each of them should be fully convinced in their own mind. Sabi niya, whoever eats meat, sabi niya, they do so to get healthy for the Lord's glory, di ba? And whoever abstains, for the Lord's glory. So, yun ang pagkakaiba. So, tuloy natin, 7 to 9. Sabi dito, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Di ba? Totoo naman yan, di ba? Medyo extend natin na konti. Kaya tayo nabubuhay ay dahil sa pagkain natin. Di ba? Humahaba ang buhay, humiiksi ang buhay, depende sa, lalo na sa panahon na ito, di ba? Napatunayan na kuminsan na excessive use ng alcohol, excessive use ng fats, at kung ano-ano pa, it affects our health. Di ba? So sabi niya, kung yun ay makaging dahilan para maging apektuhan ang ating, kaya tayo hindi ko bisan makapagtrabaho ng maayos. Kasi yun nga, hindi na maituwid ang tuhod dahil sa dami ng uric acid na na-develop. Di ba? So, sabi dito, gamitin mo kasi kailangan natin talaga. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, your body is the temple of the Holy Spirit. So talagang kailangan ingatan natin. But the bottom line, if we die,
we die for the Lord. If we live, we believe for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Pero pwede mong alagaan ang sarili mo para matagal ka namang pakinabangan ni Lord. Amen? Kung hindi ka na nagpapahinga, dahil mission. Baka hindi na mabuti yon. Kasi ang ating Panginoon mismo, kaya nga may Sabat, nagpahinga siya the seventh day. So rest is part of our accountability. Okay? Talagang kailangan may day off. Kailangan may pahinga. So, sabi dito, for this very reason, Christ died, so returned to life, so that He might be for the Lord of the both the dead and the living. Kasi talaga naman, di ba, pagka tayo kinuha na ni Lord, babalik tayo sa Kanya, and Lord pa rin natin siya. So sabi sa Romans 14:10-12, why do you judge your brother or sister? Why do you treat them with contempt? For it is written, sabi niya, as surely as the Lord lives, every knee will bow before me. So talagang ang may karapatan na magsabi na kung sino ang hahaba o ikli ang buhay, ay ang Panginoon. Pero we will give account of ourselves to God. So kung yung kinakain mo ay makakasama sa kalusugan mo, dapat siguro ingatan din natin ang ating talagang dapat ingatan, but hindi siguro dapat. So ano ang dahilan kung bakit sila hindi nagkakasundo? Ito yung verse 10. Sabi niya sa next slide, sabi niya, why do you judge your brother? Why do you regard with your brother with contempt? Napakaliit na bagay. Pero sa iba't ibang pamamaraan ay nagagawa natin kumusan, hindi lang tungkol sa pagkain. So why should we not be a judge, or why should not be treat each other with contempt? Meron tayo kasing limitations. So I'll give you several reasons why we should not judge or condemn each other. Number one, we should not judge or condemn each other because we do not completely understand and know all the facts. We are not omniscient. Diba? Hindi naiintindihan lahat. Bakit yun ang ganyang meal? Bakit yun ang ginagawa niyang araw? Na bakit ito ang ginagawa niya? We do not understand. So, ang tabi nating tamang attitude, kung iba ang ginagawa niya at iba ang naaapektuhan ka, sabihin ito sa kanya. Anong effect sa'yo? But do not condemn. Kung nasabi mo na sa kanya at hindi ka pinakinggan, you have done your part. Accept him as he is. Kasi siya naman ay siguradong matututo rin pag naging insta ito. So yun ang una, we do not completely understand and know all the facts. So we should not judge. Number two, we are most often biased. Tayo ay may killing sa sarili natin. Diba? We are not objective because our conclusion is normally tainted by either self-interest or past experiences. Diba? Malimit ko itong masabi. At siya rin natandaan na natin. Kaya ang trato mo sa isang tao, di ka magtitiwala, dadayain ka, kasi ikaw mismo mandaraya. Diba? You treat others as a reflection of yourself. We do not learn to trust if we are not trustworthy. Diba? Amen? Sigurado dadayain nito ako. Kasi pag ikaw naro, sigurado gagawin mo. Diba? Kukupitan ako nito. Kasi pag ikaw nandun, kukupitan ko rin siya. Yan ang katotohanan. Yung anong tingin mo sa iba is a reflection of who you are. Sometimes it's painful. Okay? Pangatlo, we are not perfect. So, ang ating judgment, kalimitan, hypocritical, no? Ibig sabihin, pamimintas lamang. Kasi hindi ka katulad niya. Oy, naiinggit ka sa kanya. And lastly, sabi dito, hindi naman tayo ang pinaglilingkuran ng tao na yan. We are not God.
And God is the only one who makes final judgment. So, mahirap bang intindihin to? Yes, mahirap. So we just have to respect each other. So when should we honor individual preferences? Number one, when preferences are not essential to salvation. Kung ito'y wala namang kaugnayan sa kaligtasan natin, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng grace, not our works, bayaan lang natin. Because God is not yet finished with that person. Given the proper time and proper response and handling of what he is doing, naniniwala ako na he will grow. So ang atin lang hindi babayaan na pagpatuloy na gawin ng ating kapwa ay yung mga bagay na nagbabago ng katuruan tungkol sa kaligtasan. Sabi na, salvation is by grace through faith in Christ alone according to the Scriptures. Number two, when they do not affect the health of the individual. Huwag din naman nating pabayaan na yung tao na alam na mahal natin, kung alam nating ikapapahamak niya, ay hindi natin sasabihin na huwag mong gawin yan. Example, alam mo na kaya hindi makalakad ay napakalaas ng uric acid. Huwag mo na namang iayain sa... Diba? Tapos ikokondeno, wala ka namang pakisama. Di ba? Okay ito, di ba? Katulad din ng pag-inom, di ba? Drinking wine is neutral in the Bible. What is not good is drunkenness. Kaya lang kung ang kapatid mo ay matitiso dahil lagi ka na lang umiinom, ang sabi ni Paul sa Corinthians, pigilan mo naman ang sarili mo. Consider mo lagi yung weak one, di ba? The weak in faith. Okay? Yung picture namin ng New Year, di ba? May 2 bote. Sparkling juice yun. Hindi, pero yung isa, champagne. Pero hindi, sa liit ng baso na ginamit namin, hindi kami malalasing. Although, ang misis ko namula. Alright? Okay? May allergy. So, anong ibig sabihin? It's not about food and drink. It's what happens to the person. Di ba? You should not offer him something to eat or to drink that will be harmful to him or her. Or to the others who are seeing what you are doing. Why am I talking about this? Nagulat ako sa isang pastor, niyaya kami sa bahay niya for dinner. May white wine. Kasi ang kinain namin ay isda. Cultural kasi yan pagkain. Ang masama sa Pinoy, hanggat hindi lasing, hindi titigilan. Masaya lang siya pag gumagapang. Di ba? Napag-usapan natin ito sa linggo. Di ba? Sa sama ng pakiramdam ko, ano na lang ginagawa? Manununtok, magmumura, magyayabang. Dahil sa sama ng pakiramdam sa kalasingan, hindi masamang uminom, pero masama ang malasing. Uminom ka lang ng kaya mong i-handle. Because it's cultural. Sa kanila na malamig, pag hindi ka uminom ng wine, mahirapan ka. Tapang digest din yan eh. Problema sa atin, wala namang dini-digest. Bilog. 12 bilog ang dala niya. Okay? So when it affects the spiritual health of the individual, do not do it. Kung hindi niya kayang i-handle at sinabi niya sa'yo, bawal sa atin yan, huwag mo nang ituloy.
Kasi ganito rin, ayaw ko na tayo ay nagmamalaki. Kaya hindi namin ito gagawin ay dahil bawal ng relihiyon namin. It's not right. I will not do that because it is not right. It's not because, kasi hindi na tayo legalistic nga. Amen? And it will destroy, yun ang pinakamahuli sa lahat when they do not affect the integrity of the church. Pero kung yung gagawin mo ay makakaapekto sa karangalan ng Panginoon at sa simbahan na nire-represent mo, abstain. Amen? Saka kung hindi mo kaya handle ang sarili mo, nakainom ka lang ng isang cork ng vodka, lasing ka na, huwag mo nang pilitin. Di ba? Because I can accept you for who you are. Kung ang kaibigan mo ay tanggapin ka lang dahil ginagawa mo ang gusto niyang gawin, he is not a true friend. Amen? Kung may kondisyon, kaibigan lang kita pag humit-hit ka nito. It's not a true friend. Kasi makakasama nga sa kalusugan mo, sa isip mo, pero pinipilit niyang gawin. So, gawin mo. So, guide mo siya para makita ang katotohanan. So, it's not about food and drink alone. Now, bakit tayo naggugulo? Kasi tayo nagiging impatient, nagiging legalistic. Kapag ikaw ay nasa member na ng church ito lang ang pwede mong gawin. Ititiwalag ka namin. Pag hindi ka nag-tithes, kahapon meron ako pinapanood ng misis ko. Pati pangalan ng hindi nagta-tithes, sinasabi niya lahat sa loob ng bahay-sambahan. Di ko pa ginagawa yun, pero malapit na. Joke only. Kasi marami tayong project. Okay? So, mga kapatid, sa pagtatapos, napahaba. Okay pa naman, di ba? Okay pa ba? Okay. So, more people will give their life to the Lord if Christians are practicing what they believe instead of criticizing each other. Amen? Kung ano pinaniniwalaan mo, kaligtasan ay si Kristo lamang, stand by it. Pinawilaan mo na mahal mo ang kapatid mo, hindi mo siya sisiraan dahil hindi lang kayo parehas ng pamamaraan. Kasi siya nga ay inabago ng Panginoon. It's the work of the Holy Spirit. Okay? So, ang tanong na gusto kong itanong natin sa ating sarili natin, kung kumakalimutan, di ba? Kanina napag-usapan na yung isang shot, isang hit-hit, okay? Isang stick. So, tanong, yung bang ginagawa mo, nakikita ng iba, anong nararamdaman nila? That's the more important issue, di ba? So, do the things we do lead people to maturity? Those are the questions para makita natin. Do we really focus on helping others meet their need? Isa pa, sino ba yung pinifeed natin? Sila o yung ating ego? So do we really value our relationship with each other? The key to relationship is respect. The key to relationship is understanding the other person. Why he is doing such and such. Why he's going to such and such. Kasi sa amin sa probinsya dati, di ba, handaan sa pista. Sa probinsya, ganun pa rin, di ba? Ang dami mong kaibigan pag piyesta. January na naman sa aming baryo, every other day may piyesta. So, ang tanong, masama bang pumunta sa piyesta?
Those are neutral questions. It does not relate to salvation. But if the other person will not understand what you believe because you attend yung fiesta, think about it. So, ano ang solusyon? We have to apply grace-related principles wherever we live and work. Ano ang grace-related principle? People will recognize our graciousness if we mutually accept each other. We do not change each other. We must just wait for the other person to change gradually. Okay? Grace-related principle, we must release others from conforming to our own standards. We cannot be gracious if we act as judge. And remember, we are not qualified to be judged, to judge because we are not objective and we cannot redeem anyone from their sins. So let's pray ngayong panahon na ito. Alam ko maraming challenges pang dadating. So I believe that napaka-importante talaga na yung ating mag-participate tayo do sa ating week's empowerment, ano? Tama? Because we cannot change on our own. We need the Holy Spirit. And if we do not listen to the Holy Spirit and understand His will, we cannot be changed. And let us be patient with each other and help each other grow. So hindi tayo pumapatol sa lahat ng mistakes nila. But we express what we feel and what we observe if we have the opportunity. Pag affected ka sa ginagawa ng kapatid mo, tell him, tell her. You do not need to tell others about what you feel. You have to tell the person what you feel. That drives unity. Pag sinabi hindi niyo ko pa kayang gawin yung pinagagawa mo, accept it and pray that gradually He will be able to accept your request. Ang tunay na katapatan ay sinasabi natin ang nararamdaman natin tungkol sa ating kapwa. Ang tunay na katapatan ay pagka magsasabi ka ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang tunay na katapatan is humility. Para bigyan ka ng pagkakataon na unti-unting magawa yung hinihiling niya. Tayo po'y tumayong lahat, tayo ay manalangin. Napakaganda ng plano mo para sa amin, Panginoon. Ginawa mo kaming magkakaiba. Iba ang aming ugali, iba ang aming pananaw, iba-iba ang aming itsura. Pero tinanggap mo kami, Panginoon, for who we are. Ang higit na maganda, Panginoon, Ikaw ang kumikilos sa pamamagitan ng mga nangyayari sa aming kapaligiran at sa tulong ng mga tao na malasakit sa amin para unti-unti kaming mabago. Teach us to listen, Lord. Teach us to be sensitive to the reactions of other people on what we are doing. Salamat sa Panginoon. Panginoon, sa mga tao na may tapang at malasakit sa amin na kaya nilang sabihin yung mga bagay na hindi nila kinalulugdan. Hindi para kami hatulan, kundi para tulungan kaming magbago.
Ang totoo, Panginoon, kung minsan akala namin perfect kami. Hindi namin naintindihan na yung pamamaraan namin ay hindi katanggap-tanggap sa kanila. But Lord, give us people who care enough to tell us what we need to hear. Yes, the Holy Spirit convicts us, Lord. But sometimes unless we listen to what people feel on the things we do, we cannot be helped. Salamat, Panginoon. Meron kami mga kapatid, meron kaming pamilya na nagmamalasakit sa amin. And Lord, tulungan mo rin kami na matutong magmalasakit sa isa't isa. There is one thing na gusto naming ibigay mo sa amin sa taon na ito, is for us to learn to be humble and listen and be teachable. That there is something that still can be achieved in our character, in our maturity. We depend on you, Lord, but we need others to remind us. And we know, Lord, that you have placed us in the right company. Salamat, Panginoon, salamat. Naririto ang iyong mga anak nakatayo sa inyong harapan. Baguhin mo kami. Mahina kami. Malakas kami. Pero lahat kami kailang mabago, maging katulad ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa iyong amazing grace. Salamat sa kahanga-hanga mong kagandahang loob. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen.